Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Shout hallelujah. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Oh, glory to the name of Jesus. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon.
Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Maging panahon, maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon,
ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy nating pupurihan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Inaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa'yo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Inaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli ako namamangha sa'yo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandog ng pagsambang wagas.
na pagsamba para sa Panginoon. Hallelujah. Mahal ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tinataas namin ang banal mong pangalan, O Diyos. Dakilain natin ang Panginoon. Wala siyang katulad. Nag-iisa lang ang Panginoon. Karapat-dapat siyang sambahin. Hallelujah. Karapat-dapat siyang purihin. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Worthy of all the praise. Worthy is the Lamb to receive honor, glory, power, dominion. Hallelujah, Jesus. Minsan pa mga kapatid, ibigay natin yung papuri sa Panginoon. Without instrument, mga kapatid. Hallelujah. Bigyan natin ng papuri ang Panginoon gamit lamang ang ating kamay, gamit ang ating tinig. Let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Tinataas namin kayo, Panginoon. Come on. Hallelujah. Let's unite in worship, mga kapatid. Hallelujah. Don't be bound in program. Huwag nating sayangin yung pagpunta natin dito. Hallelujah. We need the presence of the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Amen, mga kapatid. The Bible says, and if God is for us, then who can be against us? I have a good news for you. God is for us. Sabi mga kapatid ng Panginoon, hallelujah, no weapon that form against us shall prosper if God is for us. Amen. And the Bible says, mga kapatid, I have given you all the power over all the works of the enemy. If God is for us, I have a good news for you. God is for us. So if you have sickness, you need deliverance, you're depressed, you have anxiety, I have a good news for you. God is with us, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. And the Bible says, mga kapatid, hallelujah, God will give us a meat in due season. You know what it means, mga kapatid? That means if you have a need, amen, God will fill your need if only you are hungry and thirsty for Him. Mga kapatid, ibinibigay ko muna po ang pagkakataon sa ating pong chairman ng Group 6, si Pastor Alan, para introduce po ang ating pong guest speaker. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon at sa di po pagtatagal at salamat po sa Panginoon. Bigay po siya ng ating pong oras at talagang ito po ay kanya pong naikalendar na at salamat tayo ay napaunlakan at nadalaw ng ating pong presbyter sa Section 3. Section 3 po ay Quezon City at napakalaking syudad po sa NCR ang Section 3, mga kapatid, at nandito po siya upang pagpatuloy ang kanyang misyon bilang siya ay ating pong presbyter sa Quezon City. Wala pong iba ang ating pong presbyter, Reverend Joel Payapa. Sir. Praise God. Come on, clap your hands to Jesus. Let's welcome the presence of the Lord one more time. Hallelujah, 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 hallelujah. Lift your voice in praise to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, glory to God. Hallelujah. May napakagandang bagay sa gawaing ito, mga kapatid. Ang pinakamaganda ngayong hapon na ito, kasama natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. At siya ay, kung kasama natin ang Panginoon ngayong hapon na ito, meron siyang gagawin sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Hallelujah. Jesus is in the house. And if Jesus is in the house, hallelujah, magiging unstoppable ang pagkilos ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, I'd like you to claim whatever it is, your prayer request to the Lord. Claim it by faith. No? Do not entertain doubt. Kasi ang doubt ay hahadlang sa pagkilos ng Panginoon sa iyo individually. Hallelujah. I'd like you to have faith in His Word.
na pagkatapos ng gawain na ito, may malaking bagay na gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Na uuwi ka baon-baon ang katugunan ng Panginoon sa iyong pangangailangan. That you will go home already healed. Magaling ka na sa iyong katawan ng may karamdaman, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Salamat sa Panginoon sa magandang gawain na ito. Praise God sa pangunguna ng ating chairman sa Group 6, Pastor Alan Salera. Palakpakan natin ang Panginoon para dyan. Hallelujah. Maging ang kanyang secretary, Pastora Annie Ojena. Praise God. At sa lahat ng pastors ng Group 6, mga kabatid, praise God. Kasama rin ang ating elder sa Panginoon, Pastor Rosendo Martinez, sir. Praise God. Ang aking pagbati, mainit na pagbati sa inyong lahat ngayong hapon na ito, mga kapatid. Congratulations sa magandang gawain sa ating pong organizing team. I think it was led by Pastor Abel Salera. Congratulations sa magandang gawain na ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At ang pinakamaganda dito, merong gagawin ang Panginoon sa ating kalagitnaan mamaya, mga kapatid. Praise God, praise God. Meron ba tayong mga visitors? Meron tayong visitors. Pwede pakitaas ang kamay ng ating visitors. Praise God. Wow, okay, no? May isa sa likod, mga kapatid. Praise God. So, minimal ang ating panauhin. So, lahat tayo dito ay mga mananampalataya na, mga kapatid. Praise God. At lahat tayo dito ay nauuhaw sa presensya ng ating Panginoon. Kaninang umaga, I know you had a beautiful service this morning in your church. May ginawa ang Panginoon sa inyong bawat simbahan, mga kapatid. Pero ngayong hapon na ito, meron pa rin gagawin ang Panginoon sa atin. Hindi pa siya tapos, mga kapatid, sa bawat isa. Praise God, praise God. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Hallelujah. Ang Diyos ay hindi nang iiwan sa kanyang mga anak. He has already promised us, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan o pababayaan man in Hebrews chapter 13. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Salamat sa inyong invitation, mga kapatid, ngayong hapon na ito. So, this is like crusade and revival service at the same time. Praise God. Gusto ko magturo dito sa aklat ng mga gawa in the book of Acts chapter 10. Praise God. So, meron kayong Bible, you can open your Bible in the book of Acts chapter 10. Gusto ko munang basahin sa verse number 1. Simulan natin sa verse 1 until verse number 6. Actually, what I'd like to preach to you this afternoon, the entire chapter 10 of the book of Acts. But of course, we cannot read all the verses dahil medyo mahaba, mga kapatid, hanggang 48 verses. So, basahin na muna natin the first 6 verses of Acts chapter 10. In the King James Version of the Bible, it says here, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian Band, a devout man, verse number 2, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God always. Verse number 3, he saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming in to him and saying unto him, Cornelius. Verse number 4, and when he looked on him, he was afraid and said, what is it, Lord? And he said unto him, thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Verse number 5, and now send men to Joppa and call for one Simon,
whose surname is Peter. Verse number 6. Sabi dyan, he lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the seaside. And then, ito yung mga kabatid, line or yung statement na yan is not found in other, no? You study other translations. International Standard Version, NIV, and other translations. That line is not included. Kahit sa Tagalog, mga kabatid. Yung sinabi dyan, basahin ko ulit, verse number 6. He lodgeth with one Simon a tanner. That's according to the angel of the Lord. You look for Peter in Joppa. He lodgeth in one Simon a tanner, whose house is by the seaside. And then the angel continued in saying, he, referring to Peter, he shall tell thee what thou oughtest to do. Try nga natin sa Tagalog, mga kabatid, kung binanggit ba yan. Yung verse lang na iyan, chapter 10, verse number 6. Sinabi dyan sa Tagalog, siya ay nanunuluyan, no, tumutukoy kay Pedro, sa isa na simong manluluto ng balat, na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. Pansin niyo yon, mga kabatid? He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the seaside. Sa Tagalog, sa tabi ng dagat, period. Pero doon sa English version, sa King James, in the original, the closest version to the original translation of the Bible, sinabi pa doon, he shall tell thee, sasabihin niya sa iyo, what thou oughtest to do, kung ano ang kailangan mo pang gagawin. Merong gustong iparinig, mga kabatid, ang Panginoon kay Cornelius sa pamamagitan ni Pedro. Hallelujah. Sabi ng anghel, hanapin mo siya. Doon siya nakatira sa isang pangalang Simon na magbabalat at nasa tabi ng dagat ang kanyang bahay. At sasabihin niya sa iyo, he shall tell thee what thou oughtest to do. I'd like to speak and preach to you on a simple message entitled, The Most Important Message of All Time. Amen. The most important message of all time. Hallelujah. Merong dakilang, mahalagang mensahe, hallelujah, na hindi kailangan magbago sa pabago-bagong panahon. Hallelujah. Kahit tayo mawala na sa mundong ito, kundi pababalik ang Panginoon, that message remains effective and remains the most important message of all times, in all generations. Ay mag-pray sa Panginoon, mga kapatid. Lord Jesus, amin pong inihahandog sa iyo ang oras na ito sa aming pakikinig, hallelujah, at pagkain na mga puro at dalisay mong mga salita. God, I pray, nabusugin mo kami ng tinapay ng buhay. Hallelujah. Buksan mo, Panginoon, ang kaunawaan ng lahat ng iyong mga anak. Hallelujah. Langisan mo ang kalang pandinig na sa araw na ito, maintindihan nila ang iyong pangungusap sa bawat isa sa amin. Lord God, langisan mo rin ang aking labi na ako'y magtuturo at mangangaral without fear, without favor ng iyong mga salita. Help me, Lord, as I preach your word. Hallelujah. Meron kang kalayaan, Panginoon, na kumilos sa aming kalagitnaan, O Lord God. Anyway, Lord, ito ay mga kalipunan ng iyong mga anak. Lahat ng narito, O Lord God, ay nauuhaw sa iyong presensya at nagugutom sa iyong mga salita ngayong hapon na ito. Lord, kung gusto mong kumilos as I am preaching your word, have the freedom, have the liberty, Lord God. Hallelujah, to pour out your spirit, Lord. Lasingin mo kami ng iyong spirito, Panginoon.
Hallelujah. Puspusin mo ang bawat isa sa amin ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ngayong hapon na ito. As your word is being preached, O Lord. In the name of the Lord Jesus, I pray. Everybody says, Amen. Palakpak tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. The most important message of all time. God bless you all kayo makakaupo na, mga kapatid. Hallelujah. Para sa atin siguro, o marami sa atin nakakaalam na ng story ni Cornelius. To most of us, ito ay hindi na bago. Maraming beses na natin itong narinig. At marami beses na itong ipinangaral ng maraming mga pastor, mga kapatid. You know, Acts chapter 10, it records a historic moment in the church. God brought together Cornelius, a devout Gentile, and Peter, a Jewish apostle, to demonstrate that the gospel is for all the people. Now, we know the story of Cornelius, the first Gentile who received the plan and who was baptized in the name of the Lord Jesus Christ. He was the first Gentile recorded in the book of Acts who received baptism in the Holy Ghost. He spoke with other tongues and he was baptized in the sweetest name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, kung meron mang pinakamagandang nangyari sa buhay mo, hindi yung ikaw ay nanalo o ikaw ay na-promote o ikaw ay nagkaroon ng magandang kalagayan sa iyong buhay. The most beautiful thing that ever happened to your life is that yung pinakamaganda na nangyari sa buhay mo, walang iba kundi na ang iyong pangalan ay naisulat sa aklat ng buhay because you were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Nung ikaw ay ilubog sa tubig sa pangalan ni Jesus, naging kasama ka sa malaking pamilya ng Panginoon na tutubusin isang araw. At ang iyong pangalan ay sinulat sa aklat ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak na ang mga demonyo ay nagtatakbuhan kapag ginagamit yung aking pangalan. Huwag kayong magalak na lamang na kayo ay ang mga karamdaman ay gumagaling ginagamit ang aking pangalan. Magalak din kayo na ang inyong pangalan ay naisulat. Hallelujah. Rejoice because your name is written in the book of life. Kung wala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, sayang ang iyong paglilingkod. Kung wala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, sayang ang iyong sakripisyo. Magiging sayang lahat kung hindi nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng ating Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, nung tinanggap mo siya sa bautismo sa tubig at tumanggap ka ng Holy Ghost, hallelujah, ang pinakamagandang nangyari sa iyo, isinulat ang iyong pangalan sa kanyang aklat, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, itong si Cornelius, mga kapatid, ang unang Gentile, tumanggap ng baptism in water and of the Spirit, was a just man. The Bible says, mga kapatid, ang description sa kanya ng Bible ay ganito. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, in verse number 1. At ganito isinilarawan si Cornelius, mga kapatid ng banal na kasulatan. He was a devout man. Deboto siyang tao. Talagang seryoso siya sa kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Siya isang taong masipag sa kabanalan. At sabi ng Biblia, matatakutin sa Diyos. May paggalang at pagsunod, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hindi lang siya, tinuturuan niya ang kanyang buong sambahayan na matakot at mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Hindi lang yun, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, at naglimos ng marami sa mga tao. Si Cornelius ay may malaking puso, mga kapatid, pagdating sa kawang gawa,
pagdating sa pagkakaloob sa mga aba at dukha sa lipunan. Si Cornelius ay mabuting tao. Sabi pa ng Biblia, siya ay laging nananalangin sa Diyos. So kung meron mang magandang pagsasalarawan itong taong ito, siya ay taong makadiyos. Siya ay taong makabayan. At siya ay tao talaga, mga kapatid, na tunay na sabihin nating mabuting tao. Si Cornelius, mga kapatid. Hallelujah, kahanga-hanga ang kanyang qualifications. Kahanga-hanga ang kanyang mga ginagawa at kanyang description, mga kapatid. Mabuting tao, nananalangin palagi sa Diyos at namumuhay ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Isang araw, sabi dito ng banal na kasulatan, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may oras na 9 na araw na pumasok na patungo sa kanyang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, dinalaw siya ng anghel ng Panginoon. At ang sabi ng anghel sa kanya, mga kapatid, at siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, kasi for the first time ever, nakakita siya ng ganong klaseng nilalang. Hallelujah. Flawless. Nagniningning ang kanyang kasuotan. Puting-puti, mga kapatid. At alam niya, hindi ito ordinaryong nilalang. Dahil sa unang pagkakataon, nakakita siya ng ganong klaseng nilalang na tumayo sa kanyang harapan at tumawag sa kanyang pangalan. Ang sabi ng nilalang sa kanya, Cornelius. Tinawag siya sa kanyang pangalan. Hallelujah. Sabi niya, ano ito, Panginoon? Natatakot siya, kinakabahan siya, nanginginig. Ano po yun, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, sinabi ng anghel, ang panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Ang iyong ginagawa, Cornelius, umabot sa trono ng Panginoon. Ang iyong mga pagtulong umabot sa trono ng Panginoon. Hallelujah. Pero sabi ng anghel, at ngayon, Cornelius, meron ka pang kailangan gawin. Alam ng Diyos na ikaw ay matulungin. Alam ng Diyos ang iyong kabutihan, na saksihan ng Panginoon ang iyong pananalangin. Hindi lingid yan sa harapan ng ating Panginoon. Pero ang lahat yan ay hindi sapat. Meron kang kailangang hanapin at meron kang kailangang gawin. Hallelujah, maraming mga tao sa ating panahon na katulad kay Cornelius. Sila ay matulungin na tao. Meron silang malaking puso, mga kapatid, sa mga mahihirap na mga tao o mga kababayan natin. Hallelujah, sila rin ay namumuhay na merong kabanalan. Sila rin ay deboto sa Diyos. Pero gusto kong sabihin na kulang pa iyan, mga kapatid. Hindi sapat sa harapan ng Diyos na ang tao ay nananalangin lang. Hindi sapat na sa harapan ng Diyos na ang tao ay mabait. Merong kailangan marinig, merong kailangan gawin, at kailangan maranasan ng tao para maging sapat ang kanyang ginagawa sa harapan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi ng anghel sa kanya, Cornelius, magsugo ka ng mga tao mo sa Joppe, sa Joppa, at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. O ipagtanong mo doon sa Joppa. Ang isang tao, ang pangalan ay Simon na may pamagat na Pedro or Simon Pedro. Mga kapatid, Joppa siguro was a place not familiar to Cornelius. Baka doon niya lang din sa unang pagkakataon narinig ang lugar ng Joppa. Pinakilala ng Diyos ang pangalang Simon Pedro at ang lugar ng Joppa kay Cornelius, mga kapatid. Pinahanap ng Panginoon ang tao, ang pangalan ay Simon Pedro, nakatira doon sa Joppa sa mga panahon na iyon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan sa verse number 6, binasa natin kanina, siya'y nanunuluyan sa isang simong mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat.
At sa English version, tinuloy, and He shall tell thee what thou oughtest to do. At itong si Simong Pedrong ito, sasabihin niya sa iyo kung ano ang kinakailangan mo pang gawin. Hallelujah. You know, Simon Peter has the most important message of all time. Doon sa Caesarea, kung tatanungin mga Bible scholars, meron ding mga disciples doon. May mga tao doon, mga kapatid, na kumikilala din sa Diyos. May mga tao doon na kilala nila si Jesus, pero ang pagkakilala nila bilang tao lamang, bilang ikalawang persona lamang, hindi sila yung pinapahanap ng ating Panginoon. There were preachers during that time na mahuhusay din o mas mahusay pa kay Simon Pedro, mga kapatid, na malapit lang sa lugar ng Caesarea. Pero hindi yon ang pinapuntahan ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon at ang pinahanap ng Panginoon, yung isang tao na may dakilang mensahe ng kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah! Gusto kong sabihin sa inyo na ang mensahe ng inyong pastor ay walang pinagkaiba sa mensahe, mga kapatid, ni Apostol Peter. The message remains the same. Your apostolic preacher or your apostolic pastor preaches the same old apostolic message, the most important message of all time. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. The apostolic message remains the same. The standard remains the same. Hindi tayo nagbago ng pagpangangaral. Hindi tayo nagbago ng doktrina, mga kapatid. Yung tinanggap na mga doktrina o turo ng mga apostoles ay parehong doktrina na ating iniingatan at pinapangalagaan, and up to this present time. Kahit sa modernong panahon na ito, kahit sa makabagong mundo, ang pangangaral ng tunay at dalisay na salita ng Diyos, ang apostolic preaching, ang apostolic message, the most important message of all time remains the same. Gusto kong sabihin sa inyo, the Pentecostal cannot lower the standard of the Lord. Hallelujah. Other people may lower down the standard of the Lord, but the true apostolic Pentecostal has never, ever lowered down the standard of the Lord. Hallelujah, hallelujah. We still believe in one true living God. We still believe in the name of the Lord Jesus Christ. We still believe that Jesus is the same yesterday, today, and forever. We still believe that Jesus is the great provider. He's Jehovah Rapha. He's Jehovah Nissi. He's Jehovah Jireh. He's the great I am. He's the soon and coming King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nabubuhay tayo sa panahon na nakakarinig tayo ng iba't ibang mga turo galing sa matatamis na dila ng mahuhusay na mga ngaral. Hallelujah, hindi naman siguro kasing galing mangaral ang inyong pastor sa ibang mga ngaral. Pero ang inyong apostolikong pastor ay may daladalang mensahe, mga kapatid. The same old message, the most important message of all generations. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi nga siguro siya kasing gwapo, hindi kasing husay, mga kapatid, but your pastor carries the same old apostolic message. Mahalin natin ang mensahe ng Panginoon. Mahalin natin ang tunay na aral, mga kapatid, dahil ang aral na iyan ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, 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 hallelujah. Imagine, napakaraming mga ngaral sa panahon ni Cornelius malapit sa kanya. Pero hindi pinahanap na Panginoon yung mga ngaral na nagtuturo na merong tatlong persona ang Diyos. Hallelujah. May mga ngaral doon malapit sa Caesarea, pero hindi niya pinahanap yung mga ngaral na nagtuturo na si Jesus ay tao lang at iba ang Diyos, mga kapatid.
Hindi niya, mga kapatid, pinahanap, hallelujah, na yung mga ngaral na nagtuturo na meron pang ibang Diyos maliban kay Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa inyong lugar, ikaw na tumanggap ng apostolikong pangangaral at apostolikong turo, ikaw ang pinapahanap ng Panginoon. Ikaw ang ipapadala ng Panginoon. Maraming mga relihiyosong tao sa inyong paligid, pero hindi yan ang ituturo ng Panginoon para ipangaral ang pinakamahalagang mensahe. The most important message of all time ay dala-dala ng mga taong nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabi mga kapatid ng anghel, punta ka doon, pupuntahin mo yung alipin, ang yung mga tao doon sa Joppa. Pagkaalis mga kapatid ng anghel, tinawag niya ang kanyang mga alipin, 2, at isa niyang kawal. Sinabi niya yung mga pangyayari. Kinirehearse ni Cornelius yung sinabi ng anghel. Sinabi niya, merong isang tao doon sa may Joppa, hanapin ninyo. Ang kanyang pangalan ay Simon Pedro. Meron siyang sasabihin mahalaga sa akin. Hallelujah, 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 hallelujah. Alam niyo mga kapatid, pipigilan ka ng kaaway para magsalita. Merong kapangyarihan na dadaloy sa iyong labi kapag ipinangaral mong apostolikong mensahe sa maraming mga tao. The devil would like you to keep silent and shh. Ayaw ng kaaway na ikaw ay magsasalita. Ayaw ng kaaway na bubuksan mo ang iyong labi. Hallelujah. Pero hindi dapat tayo pumayag na yung iba ay napaka-active sa evangelism. Yung iba, mga kapatid, ginagawa ang lahat para ang magdala ng maraming mga tao patungo sa kalangkapamakan. Hindi tayo papayag na sila ay maging active. Samantalang yung tunay na tumanggap ng mensahe ng salita ng Diyos ay nananatiling tahimik. Huwag ka lang uupo sa church at manatiling tahimik. Huwag ka lang uupo at tatayo at magbuburi. Okay yan. I like you being in the church, worshiping the Lord. Pero meron ka pang higit na magagawa kaysa dyan. Hindi ka lang pupunta sa church mag-isa. Ang pinakamaganda, pumunta ka sa church, may kasama ka. Meron kang dala-dala sapagkat nasa iyong labi, nasa iyong dila, nasa iyong puso ang pinakamahalagang mensahe na naisiparanig ng Diyos sa maraming mga tao. Hallelujah, hallelujah. It's high time for us, apostolic, to get involved in the ministry. Anong ginagawa natin? Hallelujah. Hindi pwedeng tayo ay natutulog lang, mga kapatid. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo, wala tayong gagawin. And we expect something to happen without putting ourselves into action. Hallelujah. Kung gusto po ninyo, mga kapatid, na maraming mabautismuhan sa loob ng simbahan, kung gusto ninyo maraming tatanggap sa Panginoon sa bautismo, kailangan ang bawat isang young people, babae at lalaki, ang bawat isang tatay, ang bawat isang nanay ay maging aktibo sa pagdadala ng salita ng Diyos. Bakit ka matatakot? Bakit ka mag-aalala? You have the most important message of all time. Sisingilin ng Panginoon ang dugo ng mga tao na hindi mo binaghihagian o sinabihan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kung meron kang pagkakataon, tell it. Be bold in preaching the word. Hallelujah. Nung Monday, mga kapatid, graduation ng anak ko diyan sa Espanya. Pag-uwi namin, hindi na ako nagdala ng sakyan. Pag-uwi namin, in-drive. Pumunta kami sa mall, dyan sa may SM North, doon sa harap ng Gate 2, mga kapatid, sa Espanya, sa school. Nakakuha kami ng mga kapatid ng sasakyan. Praise God. Pagpasok ng aking anak at ng aking asawa at isa pang naming kasama, mga kapatid, biglang nagsalita yung driver. Sabi niya, kagagraduate mo lang ba? Tapos bigla niya sinabi, kilala mo ba ako? Yung pala yung driver ngayon, nagpa-part-time, mga kapatid. Pala siya ay nagtuturo pala doon.
At hindi pala siya, malaking tao siya doon. At sabihin na natin siya ay praise God, salamat po. Sabihin natin siya ay matagal nang nagtuturo professor doon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Nag-usap kami sa sir, diyan ka pala, sir? Ikaw pala, matagal ka na pala dyan. Kinuha ko muna ang kanyang atensyon, mga kapatid. Hallelujah. Nagbukas muna ako ng magandang pag-uusap. And then pagkatapos sinabi ko sa kanya, hallelujah, sir, alam ko na ikaw ay malapit sa Panginoon. Pero sinabi ng Biblia, maliban na ang tao may panganak sa tubig at sa spirito, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Sinabi ko sa kanya, right there, mga kapatid. Kasi nilagay ng Panginoon sa isip ko, sa puso ko, baka ayun ang una at huling pagkakataon na kami magkakausap. I have the word, the most important message of all time. I need to share it. Hahanapin ng Panginoon sa kamay ko yan. Hallelujah. Isang araw, bakit hindi mo sinabi sa kanya ang mga katotohanan na dapat niyang marinig? Tanggapin niya man o hindi. What is important is that I have told him, I have preached the word. Sinabi ko sa kanya, sir, sinabi ng Bible, sinabi ng banal na kasulatan, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Sir, merong tamang daan papunta sa kaharian ng Diyos. Walang iba kundi ang tao magsisi, ang tao mabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ang tao tumanggap ng Holy Ghost. Sabi sa akin, ang galing ng ang ganda ng ang galing ng in-appreciate niya ako, mga kapatid. Hallelujah. Hindi na ako nakipagtalo pa, mga kapatid. Siya isang relihiyosong tao, kagaya ni Cornelius. Binanggit ko rin, katulad ka ni Cornelius, sir. Mapasok siya sa isang malaking simbahan. Nagko-choir pa raw sila doon, mga kapatid. At deboto talaga siya, kabisado niya yung mga sakramento. At sakrament na sinasabi, hindi ko alam, mga kapatid. Dahil sa tagal niya ng debosyon sa kanyang sinasamahang relihiyon. Hallelujah. Pero pagkakataon ko na yun, mga kapatid, na sabihin sa kanya ang pinakamahalagang mensahe na dapat niyang marinig sa kanyang buhay. The most important message of all time. Okay ba yon sa inyo, mga kapatid? Hallelujah. Maging active ka kung may katabi ka, sabihan mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung classmate mo, yung mahal mo sa buhay. Sisingilin sa ina Panginoon niya ng dugo ng mga kaluluwa na nawala. Hindi ka man lang nagbanggit. Hindi nakakahiya ang katotohanan. Hindi nakakahiya si Kristo. Kapag pag kinahiya mo siya, isang araw ikakahiya ka rin ng ating Panginoon. Hallelujah. You need to speak the word. Hallelujah. Ikaw yung tamang tao na pinapahanap ng Diyos. Pinapahanap ka dahil nasa sa iyo, mga kapatid, ang pinakamahalagang mensahe. Hallelujah. Hallelujah. At yun nga nangyari, mga kapatid, sa buhay ni Cornelius, pinadala niya. At you know the story, habang papunta doon yung kanyang 3 tauhan doon sa lugar ng Joppa. Si Pedro naman nandoon, mga kapatid, nagkaroon siya ng pangitain. 4-footed beast, nakita niya sa kalangitan, sa kanyang vision, at pinapakain sa kanya. Sabi niya, no Lord, hindi ako kumakain ng mga marurumi. Sabi ng Panginoon, huwag mong ituring na marumi yung mga nilinisan ko na. Habang hindi niya maintindihan kung ano ibig sabihin ng kanyang pangitain, mga kapatid, dumating na yung mga tao ni Cornelius at hinahanap siya kumakatok sa pintuan. Sabi ng Espiritu ng Holy Ghost sa kanya, sumama ka sa kanila sapagat ang mga taong yan ay pinadala ko dahil meron akong mensahe para kay Cornelius. Mapalad ka sapagkat tinanggap mo ang totoong aral. Mapalad ka sapagkat tinanggap mo ang tunay at mga katotohanang mga pagtuturo galing sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pagbaba ni Cornelius, mga kapatid, binuksan niya pintuan. Praise God. Sabi niya,
Ako ang hinahanap ninyo. Alam ko na kung bakit kayo naparito. Ako yung kailangan ninyo. Ako si Simon Pedro, ang pinapahanap ng Diyos. Hallelujah. Halika kayo, dito pasok kayo. Kinabukasan, mga kapatid, together with six other disciples, lumakad sila papunta ng Cesarea. Bumalik sila doon, dala-dala ang dakilang mensahe ng ating Panginoon. Pagdating doon, habang wala pa sila, naghanda naman si Cornelius. Sabi ng banal na kasulatan, at tinawag niya yung malapit niyang mga kaibigan at kanyang mga mahal sa buhay sa loob ng kanyang tahanan. Pinaghanda niya sila, mga kapatid, habang paparating pa lang si Pedro at ang mga tao niya. At nung mula sa malayo, nakita ni Cornelius si Pedro papalapit, papasok sa kanyang bahay. Pagpasok ng kanyang bahay, lumuhod kaagad si Cornelius, mga kapatid, bilang paggalang, respeto sa kanya o bilang siguro baka pagsamba, hindi ko alam ang dahilan. Pero lumuhod siya. Sabi ni Pedro sa kanya, "Wag mo akong luhuran. Tao rin ako katulad mo." Sabi ni Pedro, alam mo naman na yung mga Hudyo hindi nakikisama sa mga Hintil, Gentile nation. Hindi tayo magkasama. Bakit mo ba ako pinapunta dito? Ano ang dahilan? Sabihin mo nga, bakit mo ako pinapunta sa lugar na to? Doon nagsalita si Cornelius. Sabi ni Cornelius, mga 4 na araw nakaraan, habang ako ay nagpa-fasting, nananalangin, merong anghel na dumating sa akin at sinabi niya na ang aking mga ginagawa ay nakaabot sa trono ng Diyos at ang aking mga ginagawa ay nakalulugod sa Panginoon. Pero may kulang pa daw. Nagpasugo siya ng anghel at pinahanap ang iyong pangalan. Ang sabi niya, papuntahin ko ang aking mga tao doon sa Joppa sapagkat may isang tao doon, ang pangalan ay Simon Pedro, at sasabihin niya sa akin ang kinakailangan ko pang gawin para ako ay maging sapat sa harapan ng Diyos. Ganun ba? Ganun ba nagsalita ngayon si Pedro? Kaya pala ako pinatawag dito, kaya pala ako pinapunta dahil may mensahe sa iyo ang Panginoon. Nagsimula siyang magsalita, mga kapatid. Hallelujah, in verse number 34 ng Acts chapter 10. Then Peter opened his mouth and said, "Of a truth I perceive that God is no respecter of persons." Walang itinatangi pala ang Diyos. Ang kaligtasan ng Holy Ghost ay hindi lang pala para sa aming mga Hudyo. Ang kabutihan ng Diyos hindi lang para sa aming sa aming bayan, kundi para rin pala sa inyo. God has no respecter of person. Walang tinatangi pala ang Panginoon. Hallelujah. Ang lahat pala ay nangangailangan ng kabutihan. Ang lahat pala nangangailangan ng kaligtasan. Hallelujah. Mayaman o mahirap. Hallelujah. May aral o walang pinag-aralan. Hallelujah. Lahat ng mga tao, hallelujah, nangangailangan ng mahalagang mensahe. The most important message of all time. Then Peter spoke the word. Then Peter started to preach Jesus Christ, hallelujah, as the one who gives peace. Then he started to preach about the life and ministry of the Lord. Then he started to preach about the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, in verse number 44, while Peter yet spake, habang nagsasalita pa si Pedro, habang nangangaral pa siya na katulad nito, mga kapatid, while the word is being spoken and preached, the Bible says, the Holy Ghost, ang banal na Espiritu ay bumaba sa bawat isa sa kanila. Hallelujah, na nakakarinig ng salita ng Diyos. Habang ikaw ay nakikinig ng salita, ng pangangaral ng salita ng Diyos, maaring bababa sa iyong Holy Ghost sa oras na ito at kikilos sa buhay mo para punuin ka ng kanya presensya. Hallelujah. And the Bible says, naggulat sila, and they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost.
Hindi lang pala para sa kanila, kundi sa buong bayan na hintil. Ang Holy Ghost ay binababa din sa kanila. Hallelujah. And the Bible says in verse number 46, for they heard them speak with other tongues and magnified God. Ang katunayan na sila ay nagsalita ng iba't ibang tumanggap ng Holy Ghost, ay nagsalita sila ng iba't ibang wika. Yan ang katunayan na ang tao ay tumanggap ng Espiritu ng Panginoon dahil siya ay binibigyan ng Panginoon ng lingwahe na galing sa langit. Bibigyan ka ng bagong lingwahe. Gagamitin ang iyong dila para magsalita ng iba't ibang wika bilang katunayan na ikaw ay tumanggap na ng Espiritu ng ating Panginoon. That Peter preached. He preached the Word. He preached Jesus Christ. He preached repentance. He preached, mga kapatid, the name of the Lord Jesus. Tumanggap sila. At ang sabi ni Pedro sa verse number 47, can any man forbid water? Meron bang makakapagpigil pa sa kanila para sila ay mailubog sa tubig? That these should not be baptized. Para mga taong ito hindi mabautismuhan, which have received the Holy Ghost as we. Hindi lang pala sa atin, pang Hudyo, ang Espiritu ng Panginoon, ang Holy Ghost pala ay para din sa kanila. Meron pa bang pipigil sa mga taong ito na mailubog sa tubig at mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon? Verse number 48, last verse. Sabi diyan, and He commanded them to be baptized in the name of the Lord. That's in the name of the Lord Jesus Christ. Then prayed they Him to tarry certain days. Mga kapatid, ang mensahe, pinakamahalagang mensahe, ay nasa labi at nasa bibig, nasa puso ni Apostol Pedro na kanyang itinuro. Yun ang mensahe na gusto ng Panginoon na sabihin niya kay Cornelius. Kahit malayo, mga kapatid, ang lugar ng Joppa, pinahanap ng Panginoon sa pamagitan ng anghel si Pedro, dahil si Pedro ay may mahalagang mensahe na kailangan iparinig sa taong mabuting tao, madalanginin na tao, may isang taong makatunay na makabayan, walang iba kundi si Cornelius. Kailangan niyang marinig ang pinaka-importanteng mensahe, ang mensahe ng kaligtasan, ang pagsisisi, ang bautismo at ang lubog at ang pagtanggap ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ngayon, mga kapatid, hindi na mag-uutos ang Panginoon ng anghel. Dahil meron ng mga tao ang Diyos na dala-dala ang parehong mensahe. Hallelujah. Meron ng pastor na may mensahe katulad ni Apostol Pedro, mga kapatid. Hallelujah. Yung kanyang pinapangaral ay pinapangaral na rin ng inyong pastor. At kayong mga naturuan at napangaralan ng mahalagang mensahe, gamitin nyo rin yan. Huwag nyo lang iasa ang pangangaral sa inyong pastor dahil siya ay tumanggap ng mahalagang mensahe. Ang pagtuturo at pangangaral ng mga puro at dalisay na salita ng Diyos, hindi lamang para sa isang tao. Sabi ng banal na kasulatan, preach the word. Ipangaral mo ang salita. Noong mga nakarang panahon, mga kapatid, nagpapainiring ako sa probinsya. From here to Isabela. Nung isang beses, umuwi ako doon. Nagbakasyon ako sandali dito, umuwi ako pabalik ng Isabela. Mga kapatid, meron akong nakatabi, isang malaking lalaki. Mga kapatid, at talagang parang iba ang pakiramdam ko sa kanya. Pero yung lalaki na iyon na aking katabi sa haba ng biyahe. Alam niyo, papunta doon sa Isabela, medyo malayo from Quezon City to Isabela. It takes like 10 hours travel, mga kapatid. Habang kami nagbabiyahe, tinuruan ko siya, kinausap ko siya, tinuruan ko siya ng salita ng Diyos. Maya-maya umiiyak yung lalaki. Iyak siya ng iyak. Natakot ako sa kanya kasi para siyang goons. Laki ng kanyang katawan. Wala siyang buhok, mga kapatid. Naka-short lang siya.
Naka-jacket siya, mga kapatid, ng maong. Umiiyak siya. Sabi niya sa akin, alam mo, ako ay pulis Makati. At ako ay pupunta kasi nagkaroon siya ng problema, mga kapatid. Tuwang-tuwa siya sa oras na yun, napakinggan niya ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sabi ko sa kanya, pagbalik mo ng Manila, pagbalik mo ng Makati, meron kaming simbahan doon, may Guadalupe banda. Magsimba ka doon, ikaw ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Huwag nating sayangin ang mahalagang mensahe na ating tinanggap. Young people, huwag mong sayangin, hallelujah, sa iyong mga kaklase ngayon, opening na ng school year 2027-2028, ikaw ang maging ambassador, ikaw ang maging Jesus witness sa iyong eskwelahan. Huwag kang mahihiya na ituro, ipangaral ang napakahalagang mensahe ng kaligtasan sa iyong mga kaklase, sa iyong guro, sa iyong mga kaibigan. Ikaw na nag-opisina, huwag kang mahihiya na sabihin sa kaopisina mo ang salita ng katotohanan. Kung saan ka nagtatrabaho, dalhin mo ang salita ng Diyos. Yan ang iyong mundo. Hallelujah. Minsan, pag may time kami sa faculty lunch, sinishare ko ang aking kasama. Alam mo, sir, sinabi ng Bible ganito. Ganun ba, sir? Alam mo, sinabi ng Bible ganito. Binigyan ko pa siya, mga kapatid, ng USB that time para nandoon kasi lahat ng mga panturo about one God, about Jesus, about baptism, about Holy Ghost, receiving Holy Ghost, baptism. Habang kami nagtuturo, mga kapatid, nahipo ang kanyang puso. Sabi ko sa kanya, sama ka, sir. Meron kaming malaking gawain, AMD conference. Sinama ko siya doon, mga kapatid. Pagdating doon, yung mga pastor sa paligid, tinuruan pa siya lalo. At nung araw na iyon, hindi siya tinigilan. Sabi niya sa akin, sir, bautismuhan mo na ako sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Nung araw na iyon, mga kapatid, hallelujah. Praise God, hindi kararating lang namin, narinig niya ang aral pa. Patuloy na turo tungkol sa mga katotohanan. Hallelujah, nagdesisyon siyang magpabautismo. Nung araw na yung binautismo ko siya sa pangalan ng ating Panginoon. Nasa sa iyong mga labi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sapagkat ikaw ay tumanggap ng mahalagang mensahe galing sa ating Panginoon. Do not keep your mouth shut. Don't be silent. Speak the word. Hallelujah. Huwag kang mahihiya sa iyong katabi. Huwag kang mahihiya sa iyong kaibigan. Speak the word. Because the most important message of all time is in your mouth. Ikaw, yung pinapahanap ng Panginoon, hindi yung classmate mo na Trinitarian, hindi yung classmate mo na hindi kumikilala kay Jesus, ang kanyang paniniwala ay iba. Ikaw, mga kapatid, na may daladalang katotohanan, ang magsasalita at magbo-broadcast of the most important message of all time. Gusto ko malaman ngayon, ilan sa inyo dito ngayong taong 2026 ang magko-commit sa Panginoon? Yung kayang mag-commit, Lord, simula sa araw na ito, hindi na ako mahihiya at matatakot na sabihin ang pinakamahalagang mensahe sa lahat ng aking mga kaibigan, mahal sa buhay. Kaya mo bang gawin yan sa pangalan ni Jesus? Can you be someone unstoppable because of souls? Yes. Can you be someone unstoppable? You've got the Holy Ghost. You've got the power already. Can you be someone unstoppable because of souls? Tapatan tayo, mga kapatid. How many of you this afternoon can commit to God? Sabihin mo, Panginoon, ngayong taong 2026, I am going to be bold and courageous in declaring the most important message of all time. At meron kang commitment ngayong 2026, kahit isang kaluluwa lang, Panginoon. Kahit isang kaluluwa lang, dadalhin ko sa iyo
ngayong taong 2026. You still have the month of July, August. You still have September, October, November. Ang haba pa ng panahon. Para ikaw ay gagawa at mag-commit at mag-aakay because you've got the most important message. Ikaw yung taong pinapahanap ni Lord para sabihin ang mensahe, dakilang mensahe sa mga kaibigan. How many of you can commit? Taas mo ng kamay, mga kapatid. Yung magko-commit lang, Lord, mag-commit ako sa iyo, Panginoon. Papangaral ko ang pinakamahalagang mensahe na aking tinanggap. Magko-commit ako ngayong taon na ito. Hindi ako titigil, hindi ako papayag na wala akong madadala. Sayang, Panginoon, ang aking oras, panahon, sayang ang mga buwan, sayang ang mga araw. Kung hindi ko masasabi ang pinakamahalagang mensahe na aking tinanggap. Hallelujah! Yung kayang mag-commit, nakataas, yun lang ang tatayo, mga kapatid, at magtataas ng kamay. Sige, kung kayang mong mag-commit sa Panginoon, that you would be bold and courageous in preaching the most important message of all time. Your commitment is to bring someone with you in the church na meron kang dadalhin, aalagaan, tuturuan, sasabihan ng pinakamahalagang mensahe. Kung kaya mo yan, ikaw ay tatayo ngayon. Mga kapatid, pagpipray kita. Yung may kaya lang at hindi ka because of souls, para sa ito, Panginoon. Hindi ito para sa aking pastor o sa aking pastora. Hindi ito para lamang sa aking leader. Hindi lamang ako na ito ay para sa iyo, Panginoon. If you can commit to God that you are going to be bold and courageous in preaching the most important message, I invite you to stand up. Tayo ka. Bakit ka matatakot? Ba't ka mahihiya? Bakit ka mag-aalinlangan? Lakihan mo ang iyong pananampalataya. Hallelujah! Sila ng mga nag-aakay ng mga kaluluwa ay mga pantas na tao. Sila ng mga nag-aakay ng mga kaluluwa ay dadanas at dadaluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Stand on your feet right now. Tumayo ka kung kaya mong mag-commit sa Panginoon. Taas mong yung kamay. Lord, I am going to be courageous and bold in preaching the most important message, the message of salvation. Sige, mga kapatid, hallelujah, huwag ka matatakot. Hallelujah. Huwag ka matatakot to commit unto the Lord. Hallelujah. Gawin mo yan, hindi lang para sa pastor mo o para sa pastora mo. Gawin mo yan, maging matapang ka. Hallelujah. Maging aktibo ka. Sayang yung salita. Sayang yung pinakamahalagang mensahe. Ikaw ang pinapahanap ng Diyos. Sabi ng anghel sa'yo, puntahan mo ang kaibigan mo. Sabi ng anghel sa'yo, puntahan mo kamag-anak mo. Sabi ng anghel sa'yo, lumapit ka sa Kanya. Can you hear the commandment of the Lord? Narinig mo ba ang tinig ng Panginoon? Sinabi niya sa'yo, ikaw ang pumunta doon. Ikaw ang aking inuutusan. Hallelujah. Sa inyong susunod na crusade, hallelujah. Hindi lang ito ay mga kapatiran, hallelujah. Ito ay may kasamang mga panauhin at mga visitors, mga kapatid. Hallelujah. Can you be bold? Can you commit to God? Hallelujah. Meron kang mahalagang mensahe. Meron kang mahalaga, sabi sa iyo ng Panginoon, pumunta ka doon sa spiritual Cornelius. Meron kang Cornelius ang iyong kaibigan. Meron kang Cornelius ang iyong mga magulang. Meron kang Cornelius ang iyong mga kamag-anak. Meron Cornelius sa inyong eskwelahan, ang iyong mga kaklase. Meron Cornelius sa iyong opisina, ang makasama sa opisina. Huwag kang mahihiya. Huwag kang matatakot. Sasama ako sa iyo. Ako ang iyong magiging katuwang. Hallelujah! Ikaw ang pinapahanap ng Panginoon because you've got the most important message of all time.
Kaya mo? Mag-commit sa Panginoon. Hallelujah. Tumayo ka kung kaya mo. Kaya mong magpagamit sa Panginoon. Tumayo ka kung kaya mo magpagamit sa Panginoon. Sabi ng anghel sa iyo, puntahan mo yung Cornelius na kapitbahay mo. Matagal ko na siyang kinakausap. Hinihintay ka niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Maaaring ang mensaheng ito hindi magpapalundag sa iyo, mga kapatid. O ang mensaheng ito, mga kapatid, hindi talagang kakaiba para sa iyo. Pero ito ay mensahe, hallelujah, na nagsasabi sa iyo, it's high time for you to commit and be bold and courageous in preaching the most important message of all time na nasa sa iyong labi lamang. Pinapahanap ka ng Panginoon, meron siyang pinapapuntahan sa iyo. Yung kapitbahay mo matagal nang naghihintay. Dinadaanan mo siya lamang, naghihintay siya. Dumadaan ka araw-araw, hindi mo siya napapansin, naghihintay lamang siya. Yung kaibigan mo, kasama mo, katabi mo, naghihintay lang ang Cornelius na kaibigan mo. You have the most important message of all time. Ikaw ang pinapahanap ng Panginoon para dalhin ang Cornelius na nawawala, para hanapin mo ang Cornelius mong kaklase. Jesus. Oh, Jesus. Here I am, Lord. Here I am. I give Shaharabatanan. Hallelujah, naririnig mo ba? Inuutusan ka ng Panginoon. Can you say, here I am, Lord? Here I am, Lord. Alalabahayarabahanag. Come on! Come on, church! You have the most important message of all time. Tell it to someone. Naghihintay si Cornelius sa'yo. Let your spirit move. Huwag ka lang manatili sa bahay mo. Here I am. Come on, here I am, Lord. Here I am, Lord. Send me, Lord. Here I am. Hallelujah. I give Come on, sige, commit. myself Commit unto the Lord. to you. Ikaw ang sinutusan. Ikaw ang may dala. May naghihintay sa'yo. May naghihintay sa'yo. Mga kaibigan mo. Mga kaklase mo. Mga kaopisina mo. Mga kamag-anak mo. Mga kapitbahay mo naghihintay. Hallelujah! Sige, nalulugod ang Panginoon sa'yo. Sige, nalulugod ang Diyos na nagkukumit ka. Come on, group 6. Come on, group 6 saints. Come on. Sabi mo, Lord, here I am. Here I am, Lord. Here I Oh, let's offer ourselves to the Lord. Narito ako, Panginoon.
altar, mga kapatid. Pwede tayo lumapit sa altar. Hallelujah. Come on, mga kapatid. Hallelujah. Lord, speak for your servant hears. Lumapit tayo sa altar. Hallelujah. Regain your lost fire to God. Sige mga kapatid, lumapit mo tayo. Come on, hallelujah. Our pastors will pray for you. Hallelujah, hallelujah. Come on, come on, come on. Bow